Ephesians chapter 4. So dito po ay mapapansin natin at makikita natin ang pagpapahayag ni Apostol Pablo sa model of doctrine and practices. No? Ng, ang layunin po ay paano natin pag-practice yung newness of life. Kasalukuyan bilang mga anak. At hayaan niyo po akong talakayin natin yan. Fraction po na binabanggit natin lalo sa chapter 3, 4, and 5, and 6 ay tumutukoy sa buhay Kristiyano. Buhay ng Kristiyano. The true Christian walk. At paano tayo mamumuhay. This is the ito po yung atin na pinapakilala ni Apostol Pablo. First and foremost, pinakita doon ni Paul sa chapter 4, yung transformation ng buhay natin. Sa verse 20, sa ng ating buhay. So let us read the chapter. Sabi ko ito, pinatotohanan sa Panginoon na kayo hindi dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga sa ng kanilang mga verse, nagdilim ang kanilang pagtunawa palibas ay nahiwalay sa buhay na Diyos dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang puso. Ay naging manhid at ibinigay ang kanilang sarili sa sakim sa paggawa ng bawat uri ng karunungan. Malawak ng greediness. Ngunit hindi ninyo ang sabi rito, kung tunay na siya inyong tinuruan sa kanya kung paano ang katotohanan, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ating pagkatao, yung old self, yung dating pagkatao, na pinasama sa pamamagitan ng tumutukoy ito sa greediness. Sa espiritu bihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon na at kabanalan ng katotohanan. Brad, excuse me, Brad, pakilapit at ano po yung dating ng ano mo, baka malayo ka sa mic, ano po, malabo ang dating sa karamihan. Lapit yung konti po yung mic para po hindi masyadong ano. Sa mukha ko na. Wala kami nadidinig kapag baka yung signal po kaya. Sige po, try natin, Brother Alvarez.
Okay na, Brad? Ayan, ganyan Brad, pwede po yan, maayos. Sorry po, kasi kinabitan na itong Bluetooth eh. Okay? So, pinaalis ko na. Okay? Okay po. Yun yung obstacle. So, therefore, yung conclusion dito sa verse 25, dun sa transition period, itakwil ang kasinungalingan ang bawat isa magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y mga bahagi sa isa't isa. Magalit kayo, allowable pala yun, yung magalit, no? Huwag magkasala. Huwag hayaang lumubog o lubugan ng araw ang inyong galit. At huwag bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Ang magnanakaw, huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho, gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling kamay ng mabuting bagay upang siya ay bahagi sa nangangailangan. Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. At huwag ninyong bigatiin ang Espiritu Santo na sa pamamagitan niya'y kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Lahat ng pait, galit, puot at pag-aaway at paninirang puri ay inyong alisin, pati na ang kasamaan, lay aside, no? At maging mabait kayo sa isa't isa, mahabagin, mapagpatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos kay Kristo. So makikita natin dito yung instruction na dapat nating i-practice bilang mga anak ng Diyos o bilang mga Kristiyano na lumalakad sa liwanag. So ipinakita sa atin yung former life ng bawat isa sa atin, din yung transition ng pagbabago natin ng ating ugali at pagkatao. So let us proceed sa pagpapatuloy po natin sa aklat ng na binasa natin sa chapter 4. May tanong po tayo, no? Doon sa ating nabasa. How do we know, that we are really saved, no? Kung tayo ay totoong tayo po ay ligtas na. Maganda pong katanungan yan, sapagkat ang iglesia po ay kinabibilangan ng faithful believers and unfaithful believers. Kaya patuloy nating pag-aaralan ng mga bagay na ito. Mix up kasi yung faithful and unfaithful Christian sa loob ng church. No? So kailangan natin maintindihan natin ang security ng ating kaligtasan, yung assurance ng ating salvation. Ito ba ay permanent o unpermanent? So, ang sabi dito sa aklat ng 1 Peter chapter 1 verse 3. Temporal or permanent? Sa unang Pedro kapitulo 3, ang talataan po ay 1 versikulo 3. Purihin ang Diyos ng ating Panginoong Kristo na sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan. Muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa, living hope, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. So yung tinatawag na eternal salvation, attached doon yung resurrection eh. Diba? Sabi ron, muling pagkabuhay ni Jesucristo sa mga patay. Tungo sa isang manang hindi nasisira. So therefore, permanent yung salvation.
So kailangan nating matiyak yun bilang mga anak ng Diyos sa ating paglakad sa panibagong buhay. Sapagkat ang sulat ni Apostol Pablo rito, yung mga Kristiyano sa kasaysayan, under persecution. Nandun sila sa paghihirap. Bilang mga taong lumalakad sa panibagong buhay. Kailangan nilang matiyak. Katulad din natin, kailangan nating matiyak ang assurance ng ating kaligtasan. Tayo ba ay ligtas o hindi? So tuloy po natin. Sabi dito, tungo sa isang manang hindi nasisira. Yung inheritance natin. Tama? Walang dungis, hindi kumukupas, sabi niya. Na inilaan para saan? Sa langit. Nasa kapangyarihan ng Diyos, iniingatan. Ano sabi rito no? Ang sabi rito, ang Diyos ang nag-iingat sa atin, sa ating kaligtasan, sabi niya. Ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. So kailangan natin yun di ba? Na matiyak natin hanggang sa huling panahon, nandun yung security natin ng ating kaligtasan. Importante po yun Diba? So, sabi sa aklat ng Romans, chapter 8, sa mga na kay Kristo anya, walang paghatol. Basahin po natin yon. Kaya importante po yung mga Kristiyanong nakaugnay sa ating Panginoong Kristo. Sa Romans chapter 8, at yun po ay familiar na sa inyo yung ating babasahin na yan. Ang sabi po dito, ngayon nga ay wala ng kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Malinaw po yun No condemnation sa mga na kay Kristo. Pero hindi pa po tayo natatapos dun di ba? So, binigyan lang natin ng linaw yung ating katanungan. Totoo ba yung ating kaligtasan? Secured ba yung ating kaligtasan? Kasi kailangan yun Sapagkat ang mga Kristiyano dumadanas ng mga pagsubok sa buhay. Dapat naka-mindset tayo dun Di ba? Nandun yung naka-storage sa ating isip yung mga bagay na yun. Kaya natin inuumpisahan doon sa puntos na yun. So therefore, sabi ron, no condemnation, no one can separate us. Di ba? Sabi sa Romans chapter 2. Walang makapaghihiwalay sa atin dun. Kahit kamatayan, kahit pagsubok, kahit kahirapan, alam natin yun. Kung isa-isay natin yun. So therefore, pinag-uusapan dito, forever. Diba? Secured tayo rito Diba? So let us proceed. Unang-una, binanggitin yung word na living hope. Pag sinabing living hope, buhay yun. If there is Christ, there is hope. Yung resurrection Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, naka-attach yung transformation dun sa resurrection na nagpapakilala ng assurance natin, yung pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoong Kristo na inaasahan natin sa huling panahon na darating. Ano pa po ang sabi? So meaning, yung pag-asa natin, eternally living sa wikang English. At yun po ay tatanggapin natin saan? In heaven, sa langit. Kaya ang sabi rin sa ibang mga talata, ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. We are strangers on earth. We are pilgrims on earth. Nililiwanag yun ni Apostol Pedro at ang iba pang mga apostol. So ipinanganak tayo dun sa regenerating mercy.
Kaya tatanggapin natin saan? Sa langit. So, maliwanag yung security of salvation. Sino nagpapakilala noon? The scriptures, di ba? Revealed. Ipinahayag ng scriptures yung ating pinag-uusapan. Kaya maganda yung ginamit doon ni Pedro. We are protected by the power of God. Wow, security yun, di ba, Brother Nelson? We are protected by the power of God. Kaya ano man ang mangyari sa atin doon sa Romans chapter 8, di ba? Keep on going lang tayo, di ba? So, keep up the good fight, di ba? So let us go. Ano sabi rito sa 1 Peter? Lilinawin po rin natin yun. Anong kaligtasan yun? Ang sabi rito sa 1 Peter, ano? Salvation of our soul. Di ba? Kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Basahin po natin sa 1 Peter. Tama, ito po. Na hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong inibig. Pero sa verse 6 siguro, the best yung, maganda kasi yung nasa verse 6. Sa ganito'y kayo nagagalak dahil under protection tayo ng Diyos. Right? Magalak tayo, rejoice. Rejoice, di ba? Hindi nalulungkot. Rejoicing, di ba? Sa sandaling panahon ay kailangan ninyong madanas ng iba't ibang pagsubok upang magkadalisayan ang inyong pananampalataya. Ano to eh? Tinatawag niyang purification eh. Kaya sabi sa Efeso, maiharap na walang dungis, walang kulubot ang iglesia pagdating ng ating Panginoong Kristo. Sabi rito, upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa sa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, mauuwi sa kapurihan. Wow. Mauuwi sa kapurihan. Okay? Kaluwalhatian, karangalan, pagpapakita, glory and honor. See that? Hindi ninyo nakita, gayon may inyong iniibig, bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. Progressive yun eh. At kayo'y nagagalak na may galak na hindi mapailuwanag at puspos ng kaluwalhatian na inyong tinanggap na ang bunga ng inyong pananampalataya. Naalala ko yung the fruit of the Spirit, di ba, Brother Nelson, sa Galatians, di ba? Yung bunga, yun ang kailangan dun, yung bunga ng kaligtasan. Bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Merong bunga eh. Yung sowing and reaping eh. Yun yung fixed law ron eh. Meron kang itinatanim, meron kang aanihin, di ba, brother? So, walang masasayang eh, di ba? Kaya secure na secure tayo at assurance nandoon eh. Kaya sabi rito, tungkol sa kaligtasang ito, nagsikap, nagsiyasat na mabuti ang mga propeta na nagpapahayag tungkol sa biyayang darating sa inyo. Pinagsikapan yan eh. Pinagpaguran yan ng mga prophets, di ba? So therefore, napakahalaga niyan. Di ba? Hindi nga nila nakita yung kaligtasan niyan. Pero tayo, sa panahon natin ngayon, ipinakita sa atin. Ang alin? Yung assurance and security sa kamay ng Diyos. So let us proceed. Maganda po ito eh, di ba? So sabi dito, salvation of your soul. This security is objective. Bakit objective? Reality is forever. Bakit objective? Revealed in Scripture. Kaya objective eh, di ba? Ang assurance is a subjective reality. You know, you possess that salvation. Very, very important. And therefore, examine yourself. Salvation is real. Salvation is real. Totoo po yan. Niliwanag po yan ni Pedro eh. Di ba? Sa 2 Peter, chapter 1,
Let us go on. 2 Peter chapter 1, verse 3. Ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos. Maganda po ito eh. Galing ito sa Diyos, hindi galing sa iyo eh. Di ba, Brother Nelson? Ipinagkaloob sa iyo ito ng pati kapangyarihan ng Diyos, ibinigay sa atin yan. Para matiyak lang natin ang ating realidad ng kaligtasan na tinanggap natin. So, ang sabi rito, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya, na tumawag sa atin, we are called. We are chosen people. We are church. Sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Wow. Hindi sa ating glory. Sa Kanyang kaluwalhatian at goodness. Sa Kanyang kabutihan. Doon tayo tinawag eh. Ang sabi rito, gayon din niya ipinagkaloob sa atin ng Kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito makatakas kayo sa kabulukan na nasa sanglibutan dahil sa masasamang pagnasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Wow! Ano yung salita? Maging kabahagi kayo doon sa nature of God, doon sa character ng Diyos. Whew! Amazing, right? So tuloy tayo. At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya. Ano tustusan? Ano yung itutustos natin para manatili yon? Kaya hindi pwedeng save, always save, ha? Tustusan ng pananampalataya ng kabutihan at ng kaalaman. Ang kaalaman ng pagpipigil. Pagpipigil ng pagtitiis. Ang pagtitiis ng pagiging makadiyos. Yun ang sabi ni Apostol Pedro. Kailangan i-sustain natin yun eh. Tama? Kasi pwedeng mawala yun eh. Pwedeng malose yung assurance and security natin. Kaya kailangan nating sustinahan, pakainin natin ng mga bagay na binabanggit ni Apostol Pablo, applying virtue and knowledge. Why? Sapagkat we are secured by the promise of God. Secured tayo rin eh. Yun ang nagbibigay ng assurance and security sa atin. Kaya nga sabi ni Pedro, you must added to virtue, true knowledge, self-control. In this matter, sabi niya, you possess eternal life. Wow! Right? Sabi ko nga kanina, you can lose your assurance. And we can lose. Kaya lang sabi ng Apostol Pedro, sustinahan ninyo, pakainin ninyo. So let us go on. Sa verse 9, ang sabi doon sa verse 9, sapagkat sino mang wala ng mga bagay na ito ay bulag. Ang mga nasa malapit lamang ang nakikita. Nalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating kasalanan. Eh, minsan nakakalimot tayo eh. Diba? Kaya nga sabi, sustinehan ninyo eh. Diba? Ano yung isusustain natin? Yung virtue. Diba? Idadagdag natin yung virtue eh. Yung knowledge. Diba? Saan ang gagaling yun? Sa isip. Pinagagawa tayo ng Diyos sa isip. You see that? Sa isip. Okay? So let us proceed. Kasi God tumitingin saan? Sa puso. Let us proceed. Malapit na. No. Ilang minuto na ako. So let us proceed. So in these things, characteristic of your life, you possess your security of life.
this true knowledge of God. Maliwanag po yun eh. Sa verse 10, let us read. Therefore, sabi niya, mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag. Wow. Ano sabi ni Pedro? Therefore, mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo. Ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. Secured or not secured? We are secured. Kaya tama yung sinabi ni Paul sa Romans chapter 8. Who can separate us? Kahit kasalanan, hindi tayo pwedeng paghiwalayin. Kahit kamatayan. Alright. As long as you have practiced these things. Yan. Hanggat pinapractice ninyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, doctrinal and practice ang pinag-uusapan natin ngayon eh. As long you have practiced these things, goodness, knowledge, virtue, loving kindness. If you want, di ba? Kaya kailangan natin be diligent. Be diligent. That is the things, characteristic of our life. Assurance is hard. Very hard. Hindi soap to eh. Assurance is very hard. Sometimes tinatanong natin sa panahon natin, why we struggle our assurance? Why? Why? Nag-i-struggle tayo dun sa assurance na yun. Sa Hebrew chapter 4, ang sabi rito, gamitin natin yung Word of God, right? Sa chapter 4, verse 12, ang sabi rito, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa. Dito makikita natin yung ating buhay eh. Di ba, Brother Nelson? Ito yung ito yung pinaka-x-ray eh. O kaya yung lie detector. I swear, brother. Sabi rito, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. Tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at ng espiritu ng mga kasukasuan ng mga utak. At may kakanyahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Kaya nga mapalad tayo eh. Ang tinatalakay natin lagi sa ating Bible study, walang iba kundi ito eh, di ba, Brother Nelson? Hindi tayo tumatalakay dun sa mga emotional approach. Hindi natin kailangan yung pragmatism na yan. Di ba? Ito po ang nagbibigay sa atin ng assurance and security. At walang inilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad, hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Isipin mo, ito yung pinaka-manual ng Diyos eh. Di ba, brother? Tama? Dito tayo, itong gagamitin ng Diyos sa atin eh. Kaya nasagot natin yun eh. Di ba? Kaya sabi dito, yung Word of God, double-edged. Dalawang talim. Di ba? Maliwanag po yun eh. Kaya ang sabi, be diligent. Di ba? Kaya nga, kailangan i-expose natin ang ating sarili sa pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit? Meron tayong assurance eh. Struggle with assurance. Yun ang point dito eh. Di ba? Ang importante dito, meron tayong struggle, ngunit may kasiguruhan. Sabi nga ni Apostol Pablo, brother, hindi ako sumusuntok sa hangin eh, di ba? Tiyakuan niya ang sinusuntok ko. So, ang tanong natin, why do we struggle in our assurance? Sometimes, yung ating guilt, yung kasalanan, nagkakaroon tayo ng nababawasan yung ating kasiguruhan dun sa pinag-uusapan nating kaligtasan. Nababawasan lack of assurance because of our guilt.
Because the standard is too high. Napakataas ng standard. Kaya nga sabi, kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. So let us do that. Let us proceed. So minsan, maraming mga samahan ng pananampalataya, iniisip nila, maililigtas sila sa pamamagitan ng kanilang sariling gawa. Hindi po, mali po yun. Kaya kanina pa po, lahat ng bagay ibinigay sa atin ng wala tayong effort sa lahat ng bagay na ating tinanggap. Okay? Lahat ng all spiritual blessing from God. Kaya nga binanggit ni Pedro kanina, we are protected by the power of God. Not me, not you. Not by work. Sa gawa mo, wala kang assurance doon. Gawa mo yun eh. Anong bibigay mong assurance doon? Anong kasiguruhan doon? Tama? So let us proceed. Alam po ninyo, kailangan maintindihan natin, God forgave all of your past sin. Yun ay maliwanag, no? But not the present and the future sin. Hindi po totoo yun, di ba? Forgiveness is only a partial. Why? Bakit? Sapagkat merong remaining sin pa tayo eh. Di ba? Kaya nga sabi ni Apostol John, ang lumalakad sa liwanag, patuloy na nililinis ni Kristo. Yun ang kaibahan ng Kristiyano sa hindi Kristiyano. You see that? Kasi maaaring tanungin nyo, nagkakasala tayo, brad eh. Yun nga, ang lumalakad sa liwanag, patuloy na nililinis ni Kristo. So, you can keep yourself righteous by faith. Okay? By faith. Okay? Not in yourself, because God gave His righteous will to us. Jesus is the righteous one. We possess. Okay? Minsan kasi, nire-recycle natin yung ating kasalanan. Di ba? Lumalagpak tuloy tayo na hindi natin makita yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. May mga Kristiyano na keeping going back to your sin. Diba? Ang ibig sabihin doon, you have sinned, you prepared. Yung mindset mo. Diba? Kaya malahalaga na tinatalakay natin ito na lahat ng kasalanan mo pinapatawad ng Diyos. Kaya nga, sin is disobedient. There in your life, you forfeit your assurance. Pinuforfeit mo yung assurance mo because of your guilt and sin. Nawawala yun eh. Kaya nga sabi, sustain. Di ba, brother? Sustinahan ninyo. Manatili kayong matatag. So, let us go on. Kaya nga sabi sa Efeso, yung guilt, the Holy Spirit withdraw His assurance to you. Bakit? Ang Holy Spirit ang nag-sealed ng ating salvation. We are sealed by the Holy Spirit. Di ba, brothers, sa Efeso? Inaalis yun. Do not grieve the Holy Spirit sa Efeso. So, tuloy-tuloy po tayo. Kaya sabi, peace, joy, and gratitude, hope, all of these spiritual blessings, self-control. This is the security and the fruit of the Spirit. No? So let us proceed. Sa chapter 2 ng Efeso, balikan po natin yun. Anong oras ba? 10 minutes pa po ako. Chapter 2, sabi rito, verse 4. Ano sabi sa verse 4? Chapter 2, verse 4. Ngunit ang Diyos anya mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Kailangan makita natin yung riches of His grace. Kindness of life dominate.
not in perfection, but by dominate direction. Yun ang kailangan natin dun eh. Hindi yung perfection eh. Kung hindi dun sa dominate, magdomina yung direksyon. Kaya nga sabi, sustain. Manatiling matatag. Sabi rin sa chapter 2 verse 4 and so on, we are God's craftsmanship. Ano tayo? Tayo'y gawa ng Diyos. Kaya hindi gawa mo, gawa ng Diyos. Pinagagawa tayo ng Diyos sa isip. Okay? Sapagkat sa isip, nakatingin ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, let us proceed again. So, ang Diyos ang nag-transform sa atin, nagbago sa atin. Kaya sa chapter 4, verse 17, how did you walk? Sa transformation, makikita natin yung buhay natin dramatically change. Kailangan makita natin yun. Ano yung description of saved people? The walk. Ano sabi dito? Converted people, hindi pagan walk, di ba? Yung hard, yung katigasan ng ulo. Yung greediness. We are not greediness to sin. Alam po niyo yung greediness, malawak po yan eh. Sa 10 utos, yan yung pinakahuling nakatala eh. Discontent ang ibig sabihin niya. Dissatisfaction. Hindi lang sa pera yan, hindi lang sa kayamanan yan. Malawak po yan eh. Di ba? Kaya nga sabi natin, we are not greediness to sin. Hindi natin ito natutunan kay Kristo. Do not pursue. Do not pursue. This is the former manner of our life. God created us in truth. We are the pillar and ground of truth. Speak truth. So malapit na po ako, brothers and sisters. Pasensya na kayo. So let us read chapter 3 ng Colossians. Ang sabi nung, keep seeking. Keep seeking. No? Huwag mapagod. Keep seeking. Chapter 3 verse 1, kung kayo'y muling binuhay, ayun. Kasama ni Kristo, hanapin ninyo mga bagay nasa itaas kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip. Puro mind to eh. Diba? Pinagagawa talaga tayo ng Diyos sa mind eh. Okay? Hindi sa emotion, hindi doon sa physical natin. Sa isip. Sabi rito, ituon ninyo ang inyong pag-iisip. Diba? Kaya nga yung will of God, we have the mind of Christ, di ba? Sa Efeso, sa Philippians chapter 2. Yung iglesia, kaisipan nino? Ni Kristo. Sapagkat siya ang ulo ng katawan. Maliwanag po yun eh, di ba? Kaya sabi niya, lay aside the old self completely. You have been transformed totally. Okay? Kung babasahin natin yung chapter 4, di ba, ng Efeso. So let us proceed to read natin to Colossians. Nang mamadali kasi ako. Sapagkat kayo namatay na. Saan? Sa kasalanan. Sabihin, tapos na. Tama, brother? Hindi na tayo bandage of sin. Magkaiba kasi yun eh. Yung salitang bandage of sin, alipin ng kasalanan. Magkaiba yun. Diba? Hindi ka na alipin. Hindi na master mo yan. Yan ang ibig sabihin dito. Diba? Hindi na siya ang nagnanavigate ng buhay mo. Okay? Ang Panginoon na. We are craftsmanship of God. Sabi rito, sapagkat kayo namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo. Sa Efeso, we are seated in the heavenly places in Christ, with Christ. Nakaupo na tayo sa sangkalangitan eh. Di ba? Nandun na tayo sa langit eh. Di ba? We are at peace. We are at peace. Walk in love, chapter 5. Walk in light.
Walk wisely, sabi ron, Efeso chapter 5. Kaya nga sabi ko sa inyo, model of instruction and doctrines and practices yung ating pinag-uusapan. You have been transformed totally. Walk worthy with this calling. So ano ba ang definition ng Christian life? Chapter 4, verse 25. Therefore, this is how you live. Speak truth in love. Don't grieve the Holy Spirit. This is the key. God in Christ forgive you. The message is simple. You have peace, joy. Ito yung high standard with holiness. Ito yung pinakamataas eh. Di ba? Salvation is sure and assurance. Because our body, confidence and assurance. Walk worthy, walk in love, walk in peace. The Holy Spirit assures us internal comfort directly through the Holy Spirit. Through obedience, our salvation is not mystical. Walk in truth, light. Walk in love. One step at a time. So, salamat po, brothers and sisters. Ikakat ko na po ito. Tutuloy ko po ito sa ibang panahon. Ako po ay maimbitahan po muli. So, sana po ay nakadagdag po tayo sa pamamagitan ng sulat ng mga apostles na ating pong pinag-aralan kung paano natin naintindihan at naunawaan ang ating kaligtasan bilang mga Kristiyano. Kaya wag natin kalilimutan. Ang sabi ni Peter, sustain natin. Pakainin natin. Di ba, brothers? Di ba? Virtue, knowledge, and peace. Kaya hindi totoo yung save, always save. Hindi po totoo yun. Kailangan nating manatili. Salamat po. God bless us all. Hindi na po ako sumobra, brother. Hinataw ko na. Thank you po.